Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag nating Surah Muhammad. Alhamdulillah, ang Surah Muhammad po ay ibinaba sa Madina. Ibig sabihin, nandoon ang propeta Muhammad SAW sa Madina sa time na binaba ang surah na ito. Patunay na sa time na yun, time ng digmaan talaga. Kaya kung mapapansin ninyo mga kapatid, doon sa surah Muhammad, halos nabanggit dito ang kapanahunan niya, panahon ng digmaan. Pinapakita ang kanyang kasaysayan kung ano talagang ginawa ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Pinapaabot sa atin, pinapaalam sa atin na ang Islam ay nanatili dahil pinaglaban ng mga sahaba, mga tunay na mga mananampalataya. Kaya sa hirap at sa ginhawa mga kapatid, ay tinulungan nilang mahal nating propeta Muhammad SAW. Kasi maraming mga pagano sa time nila, ang mga pagano hindi lamang nananahimik, bagkus sila ay gustong digmain, gusto nilang patayin ang mahal nating propeta Muhammad SAW. Kaya pagbugad ng surah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, sabi alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, mga yaog nagtakwil at humarang hinggil sa landas ng Allah ay iligaw sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin niya dyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pambungad pa lang mga pambungad pa lang ng surah mga kapatid, ay tinutukoy kaagad ang mga nagtakwil o mga kafir. Sa atin kasi pinapaganda natin ang word na kafir, non-Muslim, non-believer. Pero sa totoo lang, takwil talaga yan, mga rejectors, hindi sila naniwala. Kaya tawag natin kufur o mga kafir, mga nagtakwil. Pero kung kausap mo naman hindi Muslim, siyempre pinapagaan loob lang natin yan. Sinasabi natin mga non-Muslim, non-believer, pero kung sa totoo, kung ibinabalik mo o kaya sa tamang salin talaga, ang kufur, takwil yan mga kapatid. Kaya layuan nyo ang mga ganitong mga gawain ng pagtatakwil. Kasi napakatin dito, sinabi talaga ng Allah, kul ya ayyuhal kafirun, o kayo mga mapagtakwil. Tinutukoy talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kanilang mga nagawa. Ang mga nagtakwil, nagkufur na nga, tulad ng mga Quraysh, mga kapatid, nagtakwil na sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi na sila sumusunod, hindi sila naniniwala, lahat na lang nagtakwil sila. At ang problema pa sa lahat, dahil sa kanilang pagtatakwil, hinaharang pa nila ang mga tao. Ang mga katribo nila, mga kapatid, ayaw nila maniwala kasama nila. Kanilang pamilya, binubugbog nila. Ayaw nila pumasok sa pagka-Muslim o pagka-Islam o kaya sumunod kay Propeta Muhammad SAW. Ayaw nila. Kaya inaharang, kaya sinabi dito, wasaddu an sabilillah, umaharang sa hinggil sa landas ng Allah. Kasi ang mga tao, mga nagbu-Muslim, ay papuntayan sa landas ng Allah, tinatahak nila ang tamang landas. Landas kung saan mayroong kaligtasan, mayroong kaalaman. Lahat talang kabutihan nandoon. Ngunit ang ginagawa nila, tingnan nyo, ganun mga kapatid. Napakatinding gawain ng mga kufar ko, nahaharangin kanila sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi ng Allah,
ay iniligaw sa kanilang wa adalla a'malahum, at iniligaw sila sa kanilang mga gawain. At ngayon, iniligaw sila sa kanilang mga gawain, mga kapatid. Kaya ang mga gawain nila, akala nila tama. Akala nila tama na harangan nila ang kanilang mga anak sa pagmumuslim. Subhanallah, kaligawan po yan, mga kapatid. Kaligawan yan. Ayaw nila magbasa ng Quran, ayaw nila makasaulo ng hadith. Kaligawan po yan. Kasi nga, tamang landas yan eh. Tahakin ang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ginawa nila, yun, doble talaga ginawa nila. Nagtakwil na nga sila sa kanilang mga sarili at nangdamay pa ng iba. Kaya ang sinabi ng Allah, wa adalla a'malahum, at iniligaw ang kanilang gawa. Kaya kapag iniligaw ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ay isa sa mga isa sa mga nakakatakot na kasi binalitaan ka ng Allah. Iniligaw ang kanilang mga gawa. Kaya ingat tayo, mga kapatid. Kasi ang pagliligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo masisi si Allah. Bakit kanya iniligaw? Kasi binigyan ka na ng kaalaman. Nagpadala mga Quraysh dito, pinadalhan pa ng si Prophet Muhammad Sallam. At si Prophet Muhammad Sallam, dinalhan din ng mga ayat o mga palatandaan, mga milagro. Pinapakita talaga sa kanila. Kaya tuloy, ayaw nila, nagtakwil pa sila, kaya tuloy, niligaw sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga pinanggagawa. Nangdamay kasi sila eh. Ang pagdadamay na sana kamay lang, hindi. Gumagamit talaga sila ng dahas. Dahas ang ginamit ng mga Quraysh. Kaya tuloy dito sa na ito, puro digmaan nga dito nakasaad dito eh. Sa Suratul Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, walladina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at mga yaong sumampalataya at gumawa ng mga mabubuti at sumasampalataya sa anumang ibinaba kay Muhammad. Tingnan nyo, ang kaligtasan, mga kapatid, hindi lang pala sa time ng puhal natin Prophet Sallam, hindi lang para sa mga sahaba. Kasi sila naniwala, sila gumawa ng kabutihan, sumasampalataya sa anumang ibinaba. Tayo yun na tinutukoy doon. Pwede pala pagkatapos ng revelasyon, pagkatapos ng pagpapahayag ng Allah sa Quran, naniwala ka, pasok ka pa rin dyan. Kasi nga, sumampalataya sa anumang ibinaba ng Allah. Kay Prophet Muhammad, kay Muhammad binanggit talaga na si Prophet Muhammad binabaan ng talata ng Quran. Kaya kung sinasabi nila guided by Holy Spirit, tapos magtanong ka, nakita niya may Spirit, yun, gano'n na siya kagad, hindi niya masagot-sagot yun. Kay Prophet Muhammad SAW, mga kapatid, ang Allah nagbanggit dito na binabaan siya. Lahat mayroon talagang kontak sa kalangitan. Nagpawaba ng revelasyon o kapahayagan na umabot kay Prophet Muhammad SAW. Ibig sabihin, ang revelasyon galing talaga kay Allah kasi nasa taas, binaba nga. Kaya, tapos dito, at siyang katotohanan mula mismo kay Allah. Tingnan nyo, mula mismo sa kanilang Panginoon. Yun ang katotohanan, mga kapatid, na mismo inangkin talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran kasi yan ang huling revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakasaad dyan ay papawang katotohanan na para panggabay, para maiayos natin ating mga sarili. At ano pang dinugtong dito? Dahil tayo naniwala tayo kay Allah, dahil gumagawa tayo ng mabubuti, yun talagang religion eh. Paniniwala at paggawa ng kabutihan at naniwala ka na walang bangis na pagtatanggi. Wala. Lahat pinapaniwalaan basta binaba kay Muhammad, kay Propeta Muhammad, pinapaniwalaan mo lahat yan. Ano ng regalo ng Allah?
kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Tanggalin hinggil sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Allahu Akbar. Ano pa? At ayusin ang kanilang kalagayan. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Ganun pala ang bunga sa ating paniniwala. Ang paniniwala natin, matatanggal ang iyong kasalanan. Hindi katulad sa iba. Kailangan mayroon pa silang pantubos. Tapos ang pantubos nila, si Kristo. Subhanallah. Isang tao, kaya ina-assume nila na Diyos si Kristo. Subhanallah, pantubos mo Diyos? Anong klase yun? Anong klase paniniwala yun? Sa atin, maniwala ka lang at gumawa ng kabutihan. Ay tatanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan. Ganun, mga kapatid. Yun ang tama. Hindi mo kailangan, kung bumaba ulit pala si Kristo, papatayin ulit si Kristo, subhanallah, para matanggal ang kasalanan mo. Kasi gagawin mo pantubos. Kasi dalisay si Kristo. Kaya, bilang mga kapatid, napakadali ang katuruan ng Islam. Pagtanggal ng kasalanan ay maniwala ka at gumawa ng kabutihan. Tapos aayusin pa ang kalagayan. Kaya sa time ni Prophet Muhammad SAW, dahil mga manampalataya, tama naman talaga, ang leader hindi niya kayang ayusin ang kanyang mga mga kasamahan kung hindi sila lahat mag-ayos. Ganon sana sa Pilipinas, hindi lang leader, sana lahat buong nasa sa Senate, sa Congress, maging matuwid sila dyan. Allahu Akbar. Kung ganun saan mangyari, ganun aayusin ang kanilang kalagayan. Kaya, yun ang dito mga kapatid, inayos ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga sila lahat sa time ni Prophet Muhammad, mga sahaba ay naniwala at saka gumagawa sila ng kabutihan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, kanugtong dito, dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'ul batil wa anna alladhina amanu ittaba'ul haqq min rabbihim kadhalika yadribullahu linnasi amthaluhum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sabi niya, iyan ay dahil ang mga yaong tumakwil ay talagang sumunod sa kabulaanan. Subhanallah. Tingnan nyo, napakalinaw-linaw mga kapatid. Iyan ay dahil ang mga yaong tumakwil ay talagang sumunod sa kabulaanan. At mga yaong sumampalataya ay talagang sumunod sa katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Gayon din naglalahad si Allah para sa mga tao ng kanilang mga kahintulan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, ang mga nagtakwil, ang mga nagtakwil, sumusunod sa kabulaanan. Tingnan nyo, kasi nga, sinasabi nila ng mga sumunod kay Muhammad, mapapa-imperno yan sila. Yun ang kanilang paninindigan. Ganon sila magsalita. Ganon ang kanilang paniniwala. Sumunod sila sa kabulaanan. Ang gumagawa ng kwento, tapos sabi-sabi lang, guni-guni lang, yun ang kanilang sinusunod. Kaya tuloy, yun ang dinahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila po ay mga nagtakwil kasi nga sumunod sila sa kabulaanan. Tayo, alhamdulillah, sinabi dito ng Allah, mga manampalataya ay talagang sumunod sa katotohanan. Kapag sinabi sa iyo, magsala ka, papasok ka sa paraiso, sumunod ka, ay talagang sumunod ka sa katotohanan. Kung sinabi sa iyo, ang masama ay matagal mamatay, tapos sumunod ka sa kabulaanan. A'udzubillah. Pagpakutkop nawa tayo ng Allah, sa Allah, dahil sa kamangmangan yan, dahil sa maning paniniwala yan. Tinatawag nating maling akida. Alam naman nating maling akida, kabulaanan yan, tapos dyan ka, nag-birthday ka, tapos sabihin mo, papasalamat naman ito sa Diyos, sumunod ka sa kabulaanan. Sana huwag kang umabot sa pagtatakwil. Sana, bid'a lang, huwag kang magtakwil, huwag ka lang magkupur, mag-shirk. A'udzubillah. Kaya yun ang mga yaong sumasampalataya, sumunod sa katotohanan mula mismo kay Allah. Kasi yan naman ang basihan ng katotohanan mga kapatid. Ang katotohanan
mir Rabbil Alamin. Mula talaga sa Panginoon ng sanlibutan. Hindi pwede kukuha ang katotohanan sa mga magulang mo o kaya katotohanan ayon sa nakasulat sa libro. Hindi ganun sa ating mga kapatid. Ang katotohanan mir Rabbil Alamin. Mula talaga sa ating Panginoon. At alam naman natin mula sa Panginoon kung meron siyang aklat na ibinaba, tinatawag nating banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan natin sa panahon natin, yun ang Quran. O kaya galing kay mahal natin Propeta Salam, yun ang ating basihan kasi yun ang katotohanan. Wala nang ibang basihan, walang katotohanan mula sa mga salita lang ng ibang mga tao. Kasi kung gagamit lang sila ng kanilang logical, kanilang mga intellect, o ano pa dyan, mga pangatwiran nila mga kapatid, hindi natin yan maituring na katotohanan kung hindi naaayon sa ating kasulatan. Katulad na meron nga nagkwento sa akin. Sabi niya, ang mga hayop, mas okay pa sa mga tao. Kasing hayop, kapag nagkaroon sila ng mga balahibo, ay gumaganda sila. Pero ang tao, kapag nagkakaroon na ng maraming mga balahibo o balbon, pumapangit. Kaya mas mainam ang hayop. Subhanallah, tingnan nyo, ganoon ang kanyang lohikal, kanyang pangatwiran. Kahit baluktot na pilit niyang itinutuwid para paniwalaan siya ng mga na nakikinig sa kanya. Kaya sa ating ganun mga kapatid, ang katwiran, katotohanan mula mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo dapat magbasa lagi ng Quran, makinig ng mga hadith, isaulo mo para hindi ka matangay ng mga kabulaanan. Kasi mga sumusunod lang sa kabulaan, mga patandaan nyo to, mga nagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun, tingnan nyo, magkukwento lang ng mga kasinungalingan. Grabe na kalad, puro diehard talaga sila. Nagiging panatiko talaga sila sa kabulaanan. Imamarcha pa nila ang mga rebulto kasi yan raw, nagmimilagro yan. Sumunod sila sa kabulaanan. Audubillah. Kaya mga Muslim tayo, kasi nga magiging magiging kadahilanan mo yun, bakit maipasok ka sa impyerno? Kasi nga ang bansag sa'yo ay nagtakwil o kaya nagkapir ka. Kaya yun ang isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ating bigyan diin mga kapatid na sumunod tayo kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala naglalahad siya para sa mga tao ng mga kahintulad nila. Ang mga kahintulad, mga katulad nila. Tayo kung katulad natin mga manampalataya, nagbigay si Allah ng mga halimbawa katulad ng mga sahaba. Magbabasa lang tayo ng mga kwento ng mga sahaba, Allahu Akbar, tataas ang ating pananampalataya. O kaya mga ulama natin na mga makadiyos, sumusunod talaga sa batas. Subhanallah, may mga kahintulad din natin na sumunod, mga nauna sa atin, at tinatawag natin mga salaf. Kaya yun ang ating susundin. Yun ang paglalahad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamat ka kayong Allah, hindi siya nagpadala ng anghel dito para sundin. Kasi kung anghel, mahirap yung sundin, mga kapatid. Nagpadala si Allah ng mga tao, mga katulad din natin. Para malaman natin, meron din silang pagnanasa. Meron din silang mga hilig. Yung mga katulad talaga natin, amtaluhum, mga kapatid. Kaya, ganoon din ang mga kafir. Ang mga kafir, meron din silang mga idolo. Nag-iidolo din yan sila. Subhanallah. Pero iniidolo nila mga ligaw, kapwa nila ligaw. Di katulad natin, ang kapwa ng mga nagabayan, yun ang ginagabayan natin. Sila, ang kapwa nila ligaw, yun ang kanilang ginagabay. Tignan nyo, pinagmamalaki pa nila yan, yung yaman-yaman, susundin natin, audubillah. Kaya, yun ang tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, saka kapag nakasagupa ninyo ang mayroong nagtakwil, kung gayon ay hampasin ang mga liig, hanggang sa kung sila'y naisuko ninyo, ay inyong talian ng mahigpit. Itong nakakasakit mga kapatid, ang yugto na ito,
kwento kung saan nakakaroon na ng digmaan. Nasa time ng mahal nating Propeta Muhammad, didigma talaga sila ng mga mapagtakwil. Kasi nga, hindi ayaw nila sumunod. Hinaharangan pa nila mga tao. Tapos ang napakasakit, lumaban pa sila. Pinagpapatayin pa nilang mahal nating Propeta Muhammad. Nagkaroon pa sila ng mga hukbo. Kaya anong anhin ng Propeta Muhammad? Kapayapaan nga gusto niya. Pero may kalaban nga may humaharap sa kanya ayon sa kasaysayan, mayroong gustong papatay sa kanya. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, inutusan din ang mga manampalataya na lumaban, ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kasi nga ang katotohanan at ang kabulaanan ay magkaaway yan hanggang sa huling araw. Magkakaroon pa rin ng digmaan, mga kapatid. Kasi nga, basta mayroong katotohanan at nandyan din ang kabulaanan ay mag-aawayan hanggang sa huling panahon. Kaya, ang sa time ni Prophet Salam, naging totoo to na nangyari. Kaya, ang utos sa kanila, pabarbarikab, hampasin ang mga liig. Alam naman natin, dati gumagamit lang sila ng mga espada. Kaya hinahampas nila mga liig. Medyo barbatic to barbaro ang dating nila. Pero ganun walang magawa hindi na pwede na tapunan ka ng bato, tapos tapunan mo rin ang tinapay. Kalokohan yan. Hindi yan totoo. Kung magpasampal ka sa kanan, ipasampal mo rin ang kaliwa. Anong klase pananalita yan? Kung i-apply mo na sa kanila, hindi naman totoo. Kaya sa atin, alhamdulillah, realidad talaga. Hindi naman tayo lumalaban, hindi naman tayo nag-aalsa. Pero kung mayroong kalaban, ibang usapan yun. Kung mayroong lulusog sa atin, kasi nga sa atin tinuturo talaga maging mapayapa, magdasal, di ba? Kaya sa time ni Prophet Salam, ibang nangyari dito. Kaya sa time na isuko na nilang kalaban, talian sila. Kung papalayain ba pagkatapos nito o ipapatubos hanggang sa matatapos ang siklab ng digmaan. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Akala ng mga hindi Muslim, patayan lang ang sa utak ng mga Muslim. Hindi. Ang natin, palian niya, mga nahuli dyan. Ang mga nabihag dyan, palian ng mahigpit. Hindi sila pwedeng sila magtatakas sila kasi nakatali. Kung papiliin sila, palayain o kaya ipapatubos. Ibig sabihin, patawarin na lang o kaya ipapatubos o bayaran nila ang kanilang buhay. Yung tinatawag nating ransom, iraransom mo na lang. Ganon sa digmaan, mga kapatid, sa time ni Prophet ng Salam. Ganon ng utos. Tapos, sabi dito, iyon ay kung nanaisin ng Allah, tiyak maghihiganti siya sa kanila. Kung nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ka talagang magagawa. Nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sundalo na hindi natin nakikita. Kung matalo man tayo, ganun talaga natalo Pero kung manalo, mashallah. Mayroong mga ganito, may mga bihag. Tapos, sa time ni Prophet Salam, ganun nangyari sa kanila. Nagkakaroon sila ng mga bihag. Subalit upang kanyang susubukan kayo sa isa't isa. Ayun palang purpose doon, para pagsubok pala ng Allah. Kasi kapag marami ng mga bihag, ay papatubos, di ba? Nagkakaroon na ng maraming pera yan. Kung gagamitin mo ba sa tama o kaya mangurakot ka, mangurakot ka sa pera na yan. At mga yaong pinatay sa landas ng Allah ay hindi niya ililigaw ang kanilang mga gawain. Kasi nga magiging shahid sila, mga kapatid. Sila magkakaroon na tinatawag na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga sahaba na yun ang mga namatay, mga kapatid, hindi yan palunan. Sila po ay magkakaroon ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sayahdihim wa yuslih balahum. Sabi niya, gagabayan sila at aayusin ang kanilang mga kalagayan. Ibig sabihin, mga
mga namatay mga kapatid sa digmaan sa time ni Prophet Muhammad sallam ay gagabayan sila ng Allah. Ibig sabihin magiging martyr sila, at ayusin pa kanilang mga kalagayan. Allahu Akbar, di ba? Sa paraiso magiging sila doon, sasakay sila sa ibon, paikot-ikot sila sa paraiso. Ang kanilang mga dugo na pumatak dito sa mundo, napakabango. Ibig sabihin, mayroon silang gantimpala na ipagkakaloob si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ano pa mga kapatid? وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ وَوَعَرَّفَهَا لَهُمْ. Sinabi dito, at papasukin sila sa paraiso na ipapaalam para sa kanila. Subhanallah. Papasukin ang mga namatay sa digmaan, mga Muslim, mga kapatid, papasukin sila sa paraiso ng Allah. At ipapaalam, ibig sabihin, ituturo pa sa kanila, ipapaalam talaga ito, paraiso ng Allah, ito ang inyong mga tahanan, itong mga kasamahan nyo, Allahu Akbar. Kaya, karangalan mga kapatid, yan isa sa mga, kaya hindi sila naligaw, karangalan nila yun. Ayun ang nangyari sa mga martir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga yaong sumasampalataya, kung tutulungan ninyo si Allah, ay tutulungan rin niya kayo at patitibayin ang inyong mga paa. Yun ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tinutulungan natin si Allah, hindi ibig sabihin niya na si Allah nangangailangan ng tulong. Pabor po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. Binubuksan ang pintuan ng kabutihan. Kasi kailangan natin na gumawa ng kabutihan, kaya binuksan ng ibang gawain, pagsamba o pangkabilang buhay na naman kung tutulungan nyo si Allah, ay tutulungan rin kayo niya. Kasi sa araw ng paghukom, yun ang kailangan natin, ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin si Allah subhanahu wa ta'ala mayaman. Kaya ang pagtulong natin kay Allah mga kapatid, yan ang ibig sabihin ng pag-angat ng kanyang relihiyon. Yun lang ating kayang na itulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, na iangat natin ang kanyang relihiyon dito sa mundo. Igagaway-way ang mga watawat ng Islam. Allahu Akbar, sa yan Ayun ang isa sa mga natin maitulong. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala sa totoo lang, hindi tayo kailangan. Hindi niya kailangan ng tulong. Kaya pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung tutulungan niyo si Allah, ay kanyang tutulungan rin kayo at papatibayin rin ang inyong mga paa. Para hindi kayo manginginig, para hindi kayo magsitakasan. Kaya panghuli mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Sabi niya, ang mga yaong tumakwil ay mapasa kanila ang kasawian at iniligaw ang kanilang mga gawa. Kaya sa totoo ganun talaga mga mapagtakwil. Yun ang parusa sa kanila, kasawian dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kasi lugi sila Dito sa mundo, papagod sila, nagsusumikap sila, pero impyerno lang pala ang kanilang bagsak. Hindi katulad natin, alhamdulillah, kahit papaano. Dito sa mundo, mahirapan nga tayo, dadanas tayo ng sobrang lungkot, ngunit meron ka namang pagpapala sa araw ng paghukom. Hindi maliligaw ang ating mga gawa. Ang ating gawa, kapag gumawa ka ng mabubuti, ay papalaguin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa hadith na parang kabayo na maliit, pinapalaki ng Allah. Ganun na ganun ang ating gawa. Pero sila, mga mapagtakwid, ay iniligaw ang kanilang gawa. Kasi gumagawa sila ng mabuti, akala nila, yun ang magtutulong sa kanila sa araw ng paghukom. Ngunit, pagdating na doon, parang abo na lang mga kapatid. Subhanallah, nakakalungkot talaga. Akala na nagkaroon ng pundasyon. Wala. Nagiging alikabok o kaya mga lumilipad na lang na mga dumi sa hangin. Nakakalungkot mga kapatid. Lilipad ang na parang mga abo. Lilipad na parang mga parang hindi mo basta lilipad siya wala ibig sabihin doon, walang silbi. Kaya tama talaga si Allah na iniligaw ang kanilang mga
gawa. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.